Ngunit tila lumihis ang sitwasyon. Bigla siyang na out of balance sa paglalakad papunta sa lalaki. Dahil sa pagkaputol ng kanyang takong, ang palad niyang para sa mukha sana ni Marco ay dumako sa dibdib nito. At ang tenga ni Carrie ay tumama sa dibdib ng boss na lalaki. She heard his heart beat faster and stronger. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Ang ikatlong kabanata. You are the new secretary? Seryosong tanong pa ng lalaki. Naka-slim fit na navy blue men's business suit blazer ito, nang may one-button sport coat. May white shirt at tie na bumagay sa makintab nitong tela mula sa suit hanggang sa trousers. Chinito ito, at sa tingin pa lang, alam na alam mong may lahi din itong Chinese. Mula sa kulay at kutis nito, gwapong Chinese kung maituturing. Walang panama ang mga Korean idol at actor sa kanya. Straight ang buhok na bagsak at mapupula ang mga labi. Hindi katangusan ng ilong, pero hindi naman pango. May isang dimple na nag-a-appear sa kanyang kaliwang pisngi sa tuwing nagsasalita ito, at hindi sadyang napapangiti. Pero sa oras na ito ay seryoso itong nakatitig kay Carrie. Yes sir! At yumuko pa siya. Simple lang ang suot ni Carrie. Simpleng pang sekretaryang outfit lang. Naka-skirt and blazer at puting panloob na pinartneran pa niya ng high heels. Kitang-kita sa kanyang mapuputi nitong mga binti. Nakasalamin at nakapusod ang buhok. Nakapulbo at konting blush on at lip tint na nilagyan pa niya ng konting lip gloss. Simple pero maganda. Sa kada paglakad niya sa kumpanyang yon ay may mga matang napapasunod sa kanya. Malakas ang appeal na hindi maikakaila. Ngunit ang tingin ni Sir Marco, ang tingin na halos na magpapatunaw kay Carrie. Grabe naman tumingin to. Naisip pa niya at hindi niya maiwasang mailang. You can go to your table, tatawagin na lang kita if I need you. At nag-asikaso na ito ng mga papel sa table niya. Isang linggo na nagtitraining si Carrie dito sa opisina ng VCM Food and Company. At kaharap niya ngayon ang Vice President ng kumpanya. Ang alam niya, anak ito ng kasosyo ng dad niya at nagbakasyon ito sa Amerika ng 2 linggo. First meeting pero mas malamig pa siya sa yelo at sa bangkay sa sementeryo. Tumalima naman si Carrie sa utos ng boss niya na lumabas na ngunit nagpahabol pa ito ng salita. Work well. Ayoko ng sekretaryang mahinang comprehension. Habang nakaupo ito sa swivel chair nito at nakatalikod mula sa kanya. Tila nag-init ng bahagya ang ulo niya sa narinig. Ano daw? Ganito ba talaga to ka-harsh? Naisip niya. Sama ng ugali ha? Ngunit pinilit na lang niya itong huwag pansinin. Huminga ng malalim at tuluyan ng naglakad papalabas. And one thing more. Your lips are too glossy. Pwede namang plain lang. At napatulala siya sa narinig. She can't believe what she heard. Ano daw? Ayoko din sana ng maarteng sekretarya. At napakunot na ng noo si Carrie sa narinig at hindi na mamalayang napa-crossed arms na din. And I also hate women who are flirt. Noted, inis na sabi ni Carrie at nakita pa niya ang desk nameplate na nasa lamesa ng boss niya at binata. Sir Marco Chu. Nahalatang may gigil na sa pagbagsak ng mga salita niya na siyang nagpaikot sa upuan ni Marco paharap sa kanya. Nahuli siya nitong naka-crossed arm at napatitig na lamang kay Carrie at ngumiti. Doon ay tila nahimasmasan si Carrie sa naging attitude niya. Galit ka ata, Miss Carrie. At nag-crossed arm din ito at mayabang na sumandal sa upuan. Unti-unting ibinaba ni Carrie ang braso sabay sagot.
Hindi po, sir. Ngumiti ng pilit at tumalikod sa lalaki. Bakla siguro yun. Bulong niya sa sarili. At muli niyang nilingon ang loob ng opisina na gawa sa glass. Kaya kitang-kita niyang nakatingin pa rin sa kanya ang boss niya. Walang kaimo-emosyon, pero tinaasan siya ng bahagya ng kilay na tila nagsasabing, "What?" Now she knew. Kaya walang nagtatagal na sekretarya dito dahil sa ugali ng boss niya. Isumbong na lang kaya niya ito sa daddy niya. Naisip niya. Pero muli niyang naisip ang mas mabigat na problema ng kumpanya. Maliban sa humihina ang market ng kumpanya, alam nilang maliban sa mga information, merong mga nagpupuslit pa ng produkto at ibinibenta pa ng mas mababang halaga. Malaki ang problema ng kumpanya at kailangan niya munang solusyonan ito bago ang kayabangan ng hambog niyang boss. Mahabang pagtitimpi pa, Kari. Pagpapakalma niya sa sarili. Kailangan na kailangan ka ng kumpanya ngayon. Reason kung bakit siya ngayon nagpapanggap. At napabuntong hininga pa siya nang maalala niya ang huling pag-uusap nila ng kanyang daddy. I can't believe this! At humawak pa sa ulo si Mr. Lee nang makita ang pabulusok na performance ng bagong kumpanya nito. What's happening? Mag-iisang taon na tayo sa food industry, pero hindi pa din tayo makaangat-angat sa market? Meron po kasing bagong launch ang kabilang competitor na hindi natatapatan ng VMC Lee Food Inc. Ika pa ng kausap ng daddy ni Carrie sa emergency closed door meeting na yon. 6 na buwan na nga nakakalipas nang bumalik siya sa poder ng kanyang ama. 6 na buwan na rin niyang pinag-aaralan ng mga ups and downs sa mga negosyong hawak-hawak ng pamilyang Lee. Carrie, what's your stand here? Pagtatanong pa ng daddy niya. Instead na sumagot, ay ibinaba ni Carrie ang hard copy niya sa lamesa at itinuon ang pansin sa kanilang kausap lang na kanyang ama. We have to know our competitors very well. May I know the names of the working people here? Zabrian Foster and Jason Advincola. At napangiti si Carrie sa narinig. Matagal na siyang walang balita ukol sa mga ito. At ang totoo, she doesn't even pay attention to them anymore. Pero para bang sumpa o masamang panaginip na paulit-ulit siyang dinadalaw ng mga ito. Ilang beses niya na bang tinanggihang marinig ang kahit na anong balita mula sa mga ito? Mukhang nabigyan niya ng kapayapaan ang buhay ng mga taksil matapos niyang mag-focus sa mga bagay na dapat niyang pagtuunan pa ng higit na pansin. At sa pagkakataong ito, muli silang nagbabalik at tila pinagkukrus na naman ang mga landas nila pare-pareho. At nakaramdam siya ng mataas na interes para dito. And what specific product boosts their sales in the food industry? Her curiosity arises. Nag-boom po yung buko soda nila sa market. Maganda ang feedback at madami ang nagka-interes. Lalo na po yung mga taong health conscious na nasa early stage ng diabetes. They claim na it can help them. Hindi mapigilan ni Carrie ang tumawa ng malakas sa harap ng mga kausap, na ikinagulat naman ng mga taong nasa long table. They were all shocked. I know these people behind the success of our competitor. Aga pa ni Carrie sa mga kausap na nasa long table. At nakita niya how clueless they are nang isa-isa niyang tiningnan ang mga ito sa mga mata. Maliban sa kanyang ama na napasandal na lamang at napakunot ang noo, waiting for her to finish. How pitiful they are for getting the idea out of me. Sabay bali pa nito ng lapis na kanina pa niya hawak-hawak. So what's your plan? Tanong pa ng daddy niya sa kanya. Napatigil siya. Ready na ba siyang harapin ang mga ito? Miss Carrie? Isang pagtawag na ikinabigla niya. Si Marco. As usual, seryoso ito.
Hindi ka binabayaran para tumunganga lang dito. Yes sir, I know. At napalunok pa ito. Sorry po. Sabayo ko. Follow me, babiyahe tayo papuntang factory. Walang kaemo-emosyong sinabi nito. Dali-dali siyang sumunod dito. Mabilis si Sir Marco maglakad, kaya naman habol hininga itong sumunod dito. Dinala niya ang isang notebook, ballpen at bag nito. Nakakataranta itong lalaking to, sa isip niya. Nagmamadali siyang naglakad, ngunit hindi pa din niya ito mapantayan sa paglakad. Kitang-kita niyang pumasok ito sa elevator, at nang makarating si Carrie, ay boses na lang ang napakinggan niya mula sa boss. See me in the basement within 5 minutes. At napapalo na lamang si Carrie sa elevator at doon ay napasipa pa dito. Nakakapikon. Pikon na pikon talaga siya. Dilubyo ang first day with her boss, she realized. She waited na muling umakyat ang elevator, pero bigla itong nag-error at nag-stop sa 16th floor. And guess what? She's on the 35th floor. Magpakilala na lang kaya siya dito para matanggal ang kayabangan nito sa kanya. Desidido na siya. Magpapakilala na siya dito at para makagantay nag-iisip na siya kung paano niya sasabihin ang spiel niya dito. Mr. Marco, I am Karina Lee, the only heir of this company, and you are fired. Ilang beses niya iyong pinaulit-ulit habang pababa ng basement. Takbo lakad ang ginawa niya. Isama pa ang pangungulit nito sa pagpaparing pa nito paulit-ulit sa kanyang phone na hindi naman siya sinasagot dahil mas gusto niya itong sabihin sa harap niya. Ang mga katagang, "You're fired." Hawak-hawak niya pa ang kanyang phone at pasugod itong tumungo sa kotse ng kanyang boss na si Marco. Hingal na hingal siya at napakasakit ng mga binti niya at paa nang dahil sa suot-suot nitong high heel na black shoes. Lumabas pa si Marco para salubungin siya at salubong pa ang mga kilay at halatang galit ito. Handa siyang harapin ang inis ng boss niya kuno, pero mas handa siyang magpakilala dito. She doesn't deserve this kind of treatment, and deserve naman niyang ipamukha kay Marco ang mga pinagagagawa niya. Mabait si Sir Marco, huwag kang mag-alala. Salita ng mga kasamahan niya nung ilang araw na ito sa kumpanya. Akala niya nga mabait. Akala niya lang yun dahil yun ang sinabi ng mga nakakarami, ultimong mga tagalinis ng opisina. Ungentleman, hambog, mayabang, bastos. Ito ang mga nararapat na description sa lalaking ito. Marco! Bungad pa niya nang makitang mukhang inis pa ang lalaki. Handa na din ang palad niya para idampi sa mukha nito. Ngunit tila lumihis ang sitwasyon. Bigla siyang na out of balance sa paglalakad papunta sa lalaki dahil sa pagkaputol ng kanyang takong. Nabitawan niya ang shoulder bag niya at tumilapon ang mga laman nito sa loob. Ang palad niyang para sa mukha sana ni Marco ay dumako na sa dibdib nito. At ang tenga ni Carrie ay tumama sa dibdib ng boss ng lalaki. She heard his heartbeat, faster and stronger. Tumahimik ang kapaligiran, at ang tanging naririnig lang nila ay ang kanilang mga tibok ng puso. Tumingin dahan-dahan si Carrie sa mukha ni Marco at napatitig. Wala na sa ekspresyon nito ang galit. Ang galit ay napalitan ng pagniningning ng mga chinitong mga mata nito. Ang kutis nito ay biglang nagpinkish sa pagkakayakap niya sa babae. At tila hindi pa nito mapigil ang sarili sa pagsasalita. Why are you late, Miss Carrie? Sa pinakamalambing pa nitong tinig. I am sorry, sir. Mahinahon niyang pagsagot. At bigla pa nitong pagkalas sa pagkakaakap sa lalaki, na siyang lihim na nagpangiti naman sa supladong si Marco. Let's go? Pag-aya pa niya kay Carrie at inalalayan pa niya ito pagpasok sa kotse. Sumunod naman ang sumunod si Carrie at hindi na nagpumilit. Ang totoo, nahiya pa nga siya sa naging ugali niya
at pagkatapilok niya. Galit na kanina si Carrie. Nasaan ang galit mo ngayon? Tanong pa niya sa sarili. Yumuko na lamang siya while trying to calm herself. Pagpasok ng kotse ay biglang inabot sa kanya ang kanyang bag at wallet, kasama pang ibang cards and IDs. Pinaandar na ni Marco ang kotse at itinapat na kay Carrie ang aircon. Are you okay? Pagtatanong pa nito. Ha? Yang paa mo, masakit pa? Pwede tayo mag-postpone kung hindi mo talaga kaya. No, I'm okay. Don't mind me, sir. Hiyang-hiya niyang pagtugon dito at tumingin pa sa labas ng window para hindi siya maakit tumitig sa lalaki. I want to ask you something, if you don't mind. Kalmadong pagsisimula ni Boss Marco. I don't mind. Ano po yun? Why do you have my business card? Nakahinto ang kotse. Naka-red light ang traffic light. Pero para ding huminto ang paggana ng utak ni Carrie sa narinig. Business card niya? Muling nagtama ang kanilang mga paningin. Nakatingin sa kanya si Marco. Seryoso, binabasa ang mga galaw niya. Napasulyap si Carrie sa hawak-hawak niyang mga ID at card na kaninang iniabot sa kanya ng lalaki. Business card. Oo, tama. Ito ang business card na binigay sa kanya ng doktor noong Valentine's Day. Si Marco Chu, ang sumagip sa kanyang buhay. Magpapakilala ba siya dito? At natawa na lamang si Marco sa ekspresyon niya. Crush mo ko? Seryosong pagtatanong pa nito. Ha? At nandilat pang mga mata ni Carrie sa lalaki. Haha, I know I'm attractive. Pero hindi na yan ang phone number ko. Kinuha niyang business card at hawak-hawak na ballpen ni Carrie at binura ang number na naroon. Keep this and save my number. At ipinasok ni Marco ang calling card sa loob ng wallet niya. At pinaandar ang kotse at nagpatugtog ng love song. Honestly, Marco's gesture is kinda cute and attractive. At napangiti na lang si Carrie habang iniiwas niya ang tingin sa boss niya. Magtagumpay pa kaya si Carrie sa mga pinaplano niya laban kay Marco? Ngunit paanong mukhang unti-unti nang nahuhulog si Carrie sa binata? Sino kayang magtagumpay sa kanilang dalawa? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.